Kung hindi mo pa napapanood ang episode 12 ng Queen of Tears, skip mo muna yung video to, balikan na lang ulit. Ito ang highlights ng episode 12. Nahuli si Lolo na kung saan di niya kinakain yung gamot niya. Nahuli siya mismo ng chicks niya. Sabi ko, how will this play out? Nagkakaroon na ng pag-asa yung mga bida kung paano lalamangan yung mangkalaban. Pero sinabi na ng chicks niya kung ano nangyayari sa pamilya niya at ano yung habol talaga nung babae sa kanya. Tapos mamamatay na yung apo niya, etc. etc. Siyempre, di naman tanga si Lolo. So siguro naisip niya kung ano yung dapat niya gawin, which is magpakamatay. So yung scene na nasa wheelchair siya, ginugulong niya sarili niya hanggang sa tumigil siya doon sa harap nung babaan ng hagdanan. Sabi ko, ito na yun. Mukhang magpapakamatay na siya. Yung scene na yun, no, medyo mabigat kasi itsura niya parang decided na siya, gagawin ko to. Tapos, ready na siya gumulong. Siyempre, mag-iisip na siya ulit, kaya ko pa to, hindi ko ba kaya to. Tapos, biglang moment of acceptance, sige, ito na, tuloy ko na. Tapos, ginulong niya yung wheelchair niya pababa. Tapos, ayun na, deads. Don't get me wrong, a few episodes before, para sa akin, deserve niya talaga mamatay. Pero siguro, ito na yung parang redemption arc niya. Hindi ko alam basta medyo mabigat, Highlight number 2, si Hyunwoo, parang nag-propose ulit siya kay Hae-in. Well, hindi siya nag-propose. Gusto niya bawiin ni Hae-in yung divorce papers nila para maging mag-asawa sila ulit. Di tinanggap ni Hae-in kasi mamamatay na raw siya. Inamin niya na hindi na niya kaya i-differentiate minsan from time to time si Hyunwoo at si Yunsong kasi nilalaro na siya ng utak niya. Tapos for the first time, makikita mo sa loob ng kotse, si Hae-in umiyak. Ito yung parang moment of weakness niya talaga. Yung talagang bumigay siya. I believe this is the first sa buong series na nakita natin umiyak siya. Heartbreaking. You feel for them. Third highlight, si Yunsong, sinabi nga siya yung nag-save kay Hae-in pero hindi naman totoo. Nakakainis, no? Story yun ni Hyunwoo pero inaangkin ni Yunsong. Sabi siya raw yung nag-save kay Hae-in pero hindi naman. Pero napaisip ako, bakit alam ni Yunsong yung story ni Hae-in na siya yung nag-save kay Hae-in? Hula ko, baka siya yung gumawa ng kalokohan kung bakit brother ni Hae-in namatay. Baka siya yung gumawa ng rason kung bakit gano'n nangyari. Kasi nowhere to be found naman siya eh. Hindi nga dapat alam yung story na yun. I think. Next highlight si Suchul at si Dahe. Bumalik na si Dahe kasi apparently inaabuso siya ng partner in crime. Tapos winelcome siya ni Suchul with open arms. Tapos, inamin na ni Dahe kung ano nangyari, kung bakit siya part. Kumbaga, bumalik na sa story. Ngayon, yung buong family ni Suchul sabi, hindi mo naman pala anak yan, etc. etc. So, medyo mabigat to kasi, anak ba to ni Suchul o hindi to anak ni Suchul? Nag-DNA test daw eh. Anak daw ni Suchul eh. Baka kasi pineke lang din yung DNA test a few episodes ago. Pero parang hindi rin anak ni Suchul. Pero inaangkin ni Suchul as anak. I guess, kung turing niyang anak, anak niya. So, pinaglalaban niya yung bata. Very touching. Let's see, ano yung magiging moment of truth nila. Kung ano ba talaga yung nangyari sa kanila. Anak ba niya talaga to o hindi? Still hoping, sana anak niya. Pero kung hindi niya anak, props to him. Tinuring niyang anak yung bata. Mahal niya naman niya kasi talaga. Another episode highlight, inamin na ng nanay ni Yunsong na hindi niya pinabayaan si Yunsong. Apparently, nung inaabuso siya ng adoptive parents, ginawa niya ng paraan para biglang mysteriously mawala o mamatay yung adoptive parents. Tapos nung inaabuso siya, si Yunsong ng headmaster ata ng isang orphanage, biglang nasunog yung orphanage. So apparently, parang hindi niya pinababayaan si Yunsong. Binabantayan niya pa rin. Pero, sa itsura ni Yunsong, parang, oh shit, dito ko pala minana yung crazy genes. So, ano yan? Interesting. Nakakainis silang dalawa eh. So, pero, I guess, alam mo na kung saan nanggaling yung genes ni Yunsong, kung bakit siya ganyan. Okay, let's go to plot points. Plot point number 1 definitely is the panic room. Some things in the panic room na kung bakit tinitingnan nila ano nangyari. Ano meron doon? Andun ba yung pera? Is there something else? Or maybe na-clean out na or what? Kasi hinahanap ni Yunsong kung ano yung buong bahay. So nag-aagawan sila. Next plot point, yung USB.
Kinuha kasi ni Dahlia yung USB, so baka may laman na something yon. Maybe a passcode or maybe may documents na sa loob na makakatulong sa mga bida natin. Plot point number 3, yung pen na iniwan ni Hae-in para sa lolo niya. Apparently, ginamit na kasi ng lolo niya ito bago siya mamatay. So, ano yung sinulat niya doon? Hindi ko alam. Let's see. Tapos, ito another plot point. Hindi ko sure kung oo o hindi. For some reason, pinakita nila yung Buddha. Golden Buddha. Maybe there's something inside the Golden Buddha kung bakit nila pinapakita ito. I mean, from a story's point of view, wala namang sense kung ipapakita mo lang yung Buddha, tapos wala lang. So, there must be something inside that Buddha. Let's see. At this point, no, sa palabas na to, romantic comedy siya. Pag ito, sad ending pa rin, putang ina, riot na. Riot na, ha? Anyway, hanggang dito lang muna tayo. If you like this video, like, share, subscribe, do comment. It will help out the channel a lot. Thank you. Cheers.